Alright, so ito na mga ka-DIY yung ating pure DIY PCB. Yan. So ito po ay order sa atin ng ating client from Manila. Ito po yung PCB na to is automatic watering plants. So nagawa sa atin yung design, so bali nilibre ko na lang sa kanila yung PCB. Ito. So ako na yung nag-etch para sa kanila. Then meron pang ibang components doon na libre din. So ngayong araw is meron naman tayong client na nagpagawa sa atin ng PCB. PCB layout yung pinagawa niya, then kagawan ko na rin siya ng PCB mismo kasi yung combo namin yung sa negotiation namin is layout lang. So since na mga ano pa sila, mga estudyante pa siguro yun, so gagawan ko na lang sila ng PCB, then ito ay ibibigay ko na lang sa kanila. So ito yung design ko, yan. So bali yung project nga po nila is automatic watering plants. Yan. So ito bali yung gagawin natin ngayon. Ito naman yung kanyang top set layer. Yan. So bali dalawa yung prinin ko para meron tayong spare. So yun mga ka-DIY. Cut lang natin to dito. So yung gamit natin na photo paper mga ka-DIY is QAF. Then yung sa mga nagtatanong na anong printer yung gamit po dito is laser print. Yung toner, yung ink niya, yung powder. Hindi po pwede yung ano, yung Epson, yung mga liquid, yung mga dye ink is hindi po yun pwede mga ka-DIY. So yung pwede lang po dito sa ating photo paper ay yung toner ink. Yun po yung laser print. Yun. Tsaka yung ano natin mga ka-DIY, itong papers natin, itong photo papers, mura lang naman to sa Shopee. So makabili kayo nito ng 30 to 40 siguro, 20 pieces na. Yan. So kakat lang natin to. Yung sukat nito is 5.5 by 3.5. So ikakat din natin tong kanyang top set layer para plancha na natin. So pasensya na mga ka-DIY sa ating backgrounds, maraming manok talaga dito sa amin. So pag nagbablog ako, ano lang tumitik-tila ako din yung mga manok na yan eh. Ayan na naman. So pagkatapos nating makat, is susukatin lang natin yung kanyang size ating copper clad dito para maplantsa na natin siya. So yun mga ka-DIY is kakat ko lang to and then ready for ano na tayo, sandpaper para linisin yung kanyang copper. So alright, ito na mga ka-DIY. So ito na yung saktong size ng ating PCB ngayon. So dito iyan lang natin ng sandpaper. Yung purpose ito mga ka-DIY para matanggal yung dumi ng copper, at saka yung pinaka main na talaga is para kumapit yung ink dito sa ating copper. Kasi pag makinis siya, hindi kakapit yung ink. Nakapit na siguro pero hindi buo yung pagkano niya, pagkakapit niya, kaya kailangan natin siyang sandpaper. So pag makita na siya, huwag natin tagalan mga ka-DIY kasi maubos yung copper niya. Yan. So ito yung dumi ng copper. Yan. Then tapos niyan is pwede natin siyang brasan, paintbrush, para matanggal pa yung mga kunting dumi niya. So same pa rin mga ka-DIY, katapos natin siyang lihaan is hugasan natin ng alcohol.
Kasi marami ito mga ka-DIY. Dapat palinis yung kanyang copper para mas maganda yung kapit ng ating photo paper. So kahit anong alcohol mga ka-DIY pwede siya. Yan. Tapos ay patuyin lang natin ng konti and then ready na yung ating design. So ito yung magiging design natin dito. So yun na nga mga ka-DIY is ready for plancha na yung ating PCB. Yan. So same pa rin sa pagplancha natin mga ka-DIY. Pupush natin siya. Pag bagong kabit pa siya yan. Pag bagong lagay nyo yung plancha, pupush nyo lang. Apply nyo ng force. Yan. 30 seconds. Ganyan lang natin siya. Then dito naman. So, ang purpose ito mga ka-DIY para dumikit mo na yung ating print dun sa copper. Kailangan natin siyang idiin. Yan. Pamaya is igagala-gala na natin yung kanyang plancha. So yan, pagkatapos is pwede na natin siyang galaw-galawin mga ka-DIY. Yan. Yung tip ng ating iron is yun yung i-ano natin, papagalaw natin. So ayan, so siguro tapos na ito mga ka-DIY. Okay na to. So almost 3 minutes na yung pag ano natin. So yun, habang mainit is tutuklapin na natin yung kanyang photo paper yan. So ito yung kanyang result mga ka-DIY. So meron tayo mga dumikit. Yan, pero okay lang yan. Kasi i-retouch natin yan ng marker. Yung pilot na ito, yung permanent. I-retouch natin yan. Ito na siya mga ka-DIY. So tapos na nating ma-retouch. Yung gamit natin na pang-retouch mga ka-DIY is itong dalawang pilot na to. So ito fine grade, ito naman yung broad. So yan mga DIY is ready for etching na tayo. So start ng ating PCB. Ito yung ating so sa natin makahawak nito mga ka-DIY kasi toxic tayo. So, nakakalason din yan. So, huwag natin iubos. So yun na mga ka-DIY, start etching na tayo. So ikakat lang natin yung video para di siya humaba. So balikan natin yan after matunaw. So yun mga ka-DIY, malapit na siyang matunaw lahat. So konti na lang yung copper niya. Yan. So maya maya is matatapos na ito. So check natin. Yan, ano na natin siya. Yun. So yun, tapos na mga ka-DIY. So pwede na natin itong i-wash ng
tubig. So gasa lang natin to, and then tatanggalin natin yung ink. So yun, ito na yung result niya mga ka-DIY. So dito na part is meron tayo medyo na ano siya, tanggal, pero connected pa rin naman yun mga ka-DIY. So next steps natin is bubutasan natin siya. Tara, butas tayo mga ka-DIY. Yung PCB natin. So next steps natin is ano ko muna to, continuity test yung mga copper niya, baka merong putol, baka merong na ano, hindi connected. Yun. So pagkatapos kong mag continuity test is paplansya natin yung kanyang top self layer. Yun. So yun mga DIY, stay tuned lang. So yan mga ka-DIY is yung top silk layer naman yung ipaplansya natin. So ito naka-ready na siya. So pwede na natin yung lagyan ng plancha. Yan. So same pa rin, ididiin lang natin. So ngayon pwede na natin siyang galaw yung ating iron. So right, so pwede na to mga ka-DIY. Almost 1 minute na, almost 2 minutes siguro. So let's check kung naluto ba yung ano natin. So yun. So meron tayong hindi masyadong luto pero tumikit naman siya mga ka-DIY. So right, astig. So next steps natin, spray tayo ng flux, rosin flux dito at saka dito. So right, alright, so ito na mga ka-DIY yung ating pure DIY PCB. Yun. So ito po ay order sa atin ng ating client from Manila. Ito po yung PCB na to is automatic watering plants. So nagawa sa atin yung design, so bali nilibre ko na lang sa kanila yung PCB. Ito. So ako na yung nag-etch para sa kanila. Then meron pang ibang components doon na libre din. So mabait tayo ngayon. So yun mga ka-DIY. So yun. Mas maganda siya kaysa doon sa mga DIY natin na walang labels and then walang spray. So yun. Ito yung PCB niya, yung copper niya. Yan. So right.
So yun lang muna mga ka-DIY. So see you on the next video. So don't forget pala to share our videos and like and subscribe na din mga ka-DIY. So ayun, maraming salamat. See you on the next video mga ka-DIY.